Mars, okay ka lang ba? Ba't tahimik ka dyan? Tanong ni Kay matapos silang kumain. Wala lang Mars, naisip ko lang. Ganito pala tagang buhay ng mga mayayaman no? Malayong malayo sa buhay ko noon. Dati wala namang nakikialam sa akin kahit ano pang gawin ko at hindi ako sinusuyod ang tingin ng mga tao. Ngunit ngayon, ang hirap pala taga Mars. Laging dinumero ang mga kilos at hakbang mo. Aniya. Tama ka Mars, pero nandito na yan, panindigan mo na lang. Payo na kanyang kaibigan. Mars, tingnan mo, ang buruhang si Jewel parang tuko na naman kung makakapit kay Hendrix. Puntahan mo nga at ipakita mong ikaw yung asawa. Tiningnan lang ni Fatima ang kanyang kaibigan. Even if she wanted it to, but she doesn't want Hendrix to misinterpret her. At baka sabihin pa nitong sumaw-sobra na siya. Alam din naman niya kung saan siya lulugar. Mars, alam ko naman ang iniisip mo. Pero sa pagkakaalam naman kasi ng lahat, ikaw ang asawa. Kaya go na. Hi Fatima, Kay. Okay lang ba kayo dito? Come and join me for a drink. Doon tayo oh. Nakangiting sabi ni Zaza noong lumapit to sa kanila. Agad din namang nagpa-unlock sina Fatima at Kay dahil gusto rin naman nila mag-enjoy sa Thanksgiving party. Madali lang din naman nilang nakapagpalagayang loob si Zaza dahil mukha naman tumabait at friendly. Kumuha to ng 3 glasses ng ladies drink at ibinigay to sa kanila. Masaya silang nagkukwentuhan tatlo hanggang sa mabanggit ni Zaza ang tungkol kay Jewel. Alam mo Fatima, noon pa man hindi ko na taga-gusto si Jewel para kay Hendrix. Pero dahil mahal ko siya na kaibigan ko, hinayaan ko na lang. Pero nang iwan siya nito, naku, parang gusto kong sabunutan ng babaeng yun. Pagkakwento ni Zaza. Pero buti na lang din at hindi sila nagkatuluyan. Dahil hindi naman niya taga-totoong minahal ang kaibigan ko. Dagdag pa nito, tahimik lang na nakikinig si Fatima. Bigla naman siyang nakaramdam ng awa kay Hendrix dahil alam naman niya kung gaano kamahal nito ang dati nitong nobya. At siguro hanggang ngayon mahal pa rin niya to. Saglit siyang napasuyap sa kinaroroonan ng lalaki. Nakikipag-usap to sa mga empleyado sa pabrika. Nandoon din si Jewel at nakaupo sa tabi nito. Ngunit na mapansin nitong nakatingin siya ay mas lalo pa tong dumigit sa lalaki. Fatima, puntahan mo na kasing asawa mo para hindi na makalandi-landi yung buruhang Jewel na yan. Wika ni Zaza. Ay naku mi Zaza, kanina ko pang sinabihan tong kaibigan ko. Ayaw namang makinig. Ma-out of place daw siya. Sabi naman ni Kay. Sandaling natahimik sila nang tumayo si Hendrix at lumapit sa kanilang mesa. Hoy, ikaw na lalaki ka. At hindi mo naman isinasama tong asawa mo at hinayaan mo lang buruhang ex-girlfriend na lumandi sa'yo. Buwelta agad ni Zaza. Sa okay lang naman. Hindi naman kasalanan na Hendrix. Sinabihan nga niya ako eh. Pero ako lang ang tumanggi. Aniya. Okay ka lang ba dito? Tanong naman ng lalaki. She just nodded and smiled at him. After a while, narinig nilang pumainan lang ang isang magandang awitin at ang lahat ay nagsipuntahan niya sa dance floor kasama ng kanilang mga partners. At nang biglang lumapit si Jewel, Hendrix, sayaw tayo? Pinandilatan ni Zaza ang kaibigan niya na para bang naisabihin nito na hindi maaari. I'm sorry Jewel, I'm with my wife. Mariing tugon ng lalaki at pagkatapos inilahad nito ang kamay niya kay Fatima. Babe, inabot naman ng dalaga ang kamay niya at sabay silang pumunta sa gitna. Samantalang mabilis namang tumalikod si Jewel at nakasimango to. Pumunta ito sa mesa ng kanyang mga kaibigan at tumunggato ng ladies drink sa baso. Fatima, are you happy that you're with me now? Masuyong tanong ni Hendrix habang sumasayaw sila. Oo naman. Sure? Oo nga sabi eh, ang kulit mo. Nakangiti ni Fatima na tugon. Pwede bang bumalik na muna tayo sa upuan? Kailangan ko kasing pumunta sa ladies room eh. Aniya. Yeah, sure. Nakangiting tugon ni Hendrix at saka biglang kinurot nito ang ilong niya. Matapos si Fatima na mag-excuse kina Kay at Zaza, ay pumunta na siya sa ladies room. Nais lang niyang mag-retouch ng kanyang makeup. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin habang naglalagay siya ng lip tint at face powder sa kanyang pisngi. Ngunit biglang pumasok si Jewel kasamang 3 mga kaibigan nito.
Hay nako, I'm sure mahal ka pa ni Hendrix, girl. It's obvious naman, the way he looks at you. Wika noong isang babaeng may blondie na buhok. Oo nga naman, girl. At saka mas maganda ka yata at mas sexy kaysa dun sa asawa niya. Sa tingin ko mas bagay kayong dalawa dahil pareho kayong mayaman. Sabad naman nung pangalawa. Alam ni Fatima na siya pinariringgan nitong mga bruhang kaibigan ni Jewel. Ano kayang nakain ito? At bigla na lang pumasok at kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. Patuloy lang siya sa kanyang ginagawa at iisipin na lang niya ni isang masamang hangin ng dumaan. Akala niya titigil ng mga ito, ngunit may sasabihin pa pala. Agree ako dyan, girl. Hay nako, ba't pa kasi yun ang pinili ni Hendrix? Gayong ordinaryong teller lang naman ng bangko. Maliban yung pera niya lang habol ng babaeng yon. Nang uuyam na wika ng pangatlo. Yes, girls. Kaya hindi talaga itong gusto ni Tita Romina eh. Because until now, ako pa rin talagang gusto niya para kay Hendrix. Overconfident na tugon ni Jewel. Poor girl. Hindi niya alam ginawa lang siyang panakipbutas dahil hanggang ngayon, hindi pa rin makakamove on yung ex mo sa'yo. At nagtawa na ng lahat. Rinding-rindi na talaga si Fatima sa mga pinagsasabi ng mga babaeng to. Ngunit ayaw niya ng gulo, kaya aalis na lamang siya. Ngunit bigla namang binuksan ni Jewel ang gripo ng lababo, kaya tuloy tumilamsik ang tubig sa mukha niya at nabasa ang neckline ng kanyang suot na damit. Oh, I'm sorry. Nanunoy ang wika nito. Kahit na inis na si Fatima, ngunit pilit pa rin niyang pinakalma ang kanyang sarili. Alam naman niyang sinadya itong buksan ni Jewel para mabasa siya at may paghingi-hingi pa ito na kunyari ng sorry. At dahil abala siya sa pagpupunas sa kanyang muka, hindi siya nakatingin sa kanyang dinaraanan at sinapit siya ng isa sa mga kaibigan ng bruhang babae. At kung hindi pa siya nakahawak sa doorknob ng pintuan, ay malamang madapa siya. Sagad na tagang pasensya niya at bigla na niyang pinilipit ang braso ng babaeng sumampid sa kanya. You're pathetic, woman. Kung wala ka magawa sa buhay mo, ay di pumunta ka ng bar at sakali may magkagusto sa itsura mong bulok. Galit na wika niya. Biglang hinablot ni Jewel ang buhok ni Fatima at eksakto namang pumasok sina Zaza at Kay. Hoy, bitawan mo yung kaibigan ko! Usal ni Kay, saka nito pinilipit ang braso na babae. Jewel, get out! And the three of you out! Galit na bulyaw ni Zaza. Na makalabas na ng ladies room ang apat, ay agad namang inalo ni Kay ang kaibigan niya. Mars, okay ka lang ba? Ba't nabasa yung damit mo, Fatima? Tanong naman ni Zaza. Ikinuwento ni Fatima ang lahat ng nangyari sa dalawa habang pabalik na sila sa kanilang upuan sa loob. Pagpasok pa lang nila, ay agad na niyang nakita si Jewel habang nakayakap to kay Hendrix. Para itong isang batang iyak na nagsusumbong na aniwin na agrabyado. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao. Ang iba ay palipat-lipat lang ang tingin sa kanilang dalawa na para naghihintay kung anong susunod na mangyayari. Babe, what happened? Tanong ni Hendrix at bahagyang inilayo ang ulo ni Jewel sa nakasubsob na dibdib nito. It's Jewel's faultless. Pumasok na lang sila bigla doon sa ladies room ng mga kaibigan niya at kung ano-ano pinagsasabi ng mga to kay Fatima. At saka binasan ng bruhang yan ang damit ng asawa mo. Pagkatapos pinatid pa ng isa sa mga kaibigan nito ang paa ni Fatima. Buti na lang at nakahawak siya sa doorknob. Sino ba naman ang hindi mawala ng pasensya? Naiinis na wika ni Zaza. Tumingin si Hendrix sa kanya at halatang nag-aalala to. Are you okay? He asked and pulled her into a hug. Excuse me for a while at magsasalita ako. Sabi ni Hendrix pagkatapos ay tumayo to at kinuha ang microphone. Hello everyone. Sorry for the interruption. Pero gusto ko lang pong sabihin na this is my Thanksgiving party. And I don't allow anybody to ruin the celebration. And please, stop promoting about my wife. If you respect me, sana po'y igalang nyo rin ang asawa ko. Those who have done wrong to her and said something against her, you better apologize now before my patience runs out. Pagkatapos na magsalita ni Hendrix, ay bumalik na to sa kanilang table. Nagtaka ang lahat kung sinong tinutukoy nito na dapat humingi ng tawad sa kanyang asawa. Nagbubulong-bulungan ang mga kababaihan dahil syempre, nais di makiusosyo.
Apologize to my wife, Jewel, and your friends as well. Sabi ng lalaki. No, I won't. Over my dead body. Wika nito at mabilis tong naglakad palayo sa party venue. Samantalang ang mga kaibigan naman nito ay isa-isang lumapit na nag-apologize kay Fatima. Empleyado kasi siya sa shoe factory ng mga magulang ng mga to. At dahil si Hendrix na ngayon ang CEO ng pabrika, kaya nararapat na igalang nila to. Sorry po ma'am. Sabay-sabay na wika ng tatlong kaibigan ni Jewel. Tumango lang si Fatima at bahagyang ngumiti at kinamayan niya ang mga to. Pasensya na rin kanina dahil hindi ako nakapagbigil kaya napilipit kong kamay mo. Aniya na ang tinutukoy niya ang babaeng pumatid sa kanya. Kumaripas ng takbo si Jewel mula sa party venue at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Masyado siyang napahiya dahil akala niya kakampihan siya ni Hendrix. Ano pat nais pa nitong humingi siya ng tawad kay Fatima over her dead body. Hindi niya ugali ang nagsosorry. Hindi kita aatrasan, Fatima. Hindi ako papayag na matatalo ko ng isang katulad mo lang. Galit na wika ng kanyang sarili. Ngayon lang niya na-realize na mahal talaga niya si Hendrix. Kung kailan may asawa na to. Bukod sa kadahilan ng kailangan niyang lalaki para maisalba niyang kanilang palubog na negosyo, hindi niya maatim na tuluyang mawala to sa kanya. Kaya babawiin niya to kahit na ano pang kaparaan. Ngunit paano niya gagawin ang pagbawi niya rito? Gayong sa tingin niya mahal na nitong kanyang asawa. Kailangan makahanap siya ng paraan para muling mapasa kanya si Hendrix. At wala siyang ibang maisip na makakatulong sa kanya, kundi ang ina nito. Alam niyang botong-boto pa rin si Madam Romina sa kanya, kaya natitiyak niyang tutulungan siya nito sa kanyang mga plano. Bigla niyang naisip si Eric Castillo, ang dating boyfriend ni Fatima. Kaya hinanap niya ang phone number nito at sa kanya to tinawagan. Saglit muna niyang inihinto ang kotse para makausap niya to na maayos. Hello Eric, this is Jewel Gonzalez. Pwede ba tayo magkita? I'm busy now Jewel, pang night shift kasi ako. Maybe some other time. Sabi ng lalaking kausap niya sa kabilang linya. Wala siyang nagawa kundi ibaba niya lamang ang telepono. Ngunit hindi siya susuko. Kung nagawa niyang paghiwalayin noon sina Eric at Fatima, tiyak niya magagawa din niyang paghiwalayin sina Hendrix at Fatima ngayon. Walang imposible sa isang Jewel Gonzalez. Kaya lang ang malaking pagkakamali lang niya ay masyado siyang nasilaw sa kayamanan noon na may-ari ng modeling agency. Kaya niya ito pinakasalan at iniwang tuluyan ng kanyang nobyo. Ngunit talaga bang wala ng pagmamahal si Hendrix sa kanya? Tanong niya sa kanyang sarili. Tuluyan na nga bang nahulog ang loob nito kay Fatima? No. Isang bahagi ng kanyang utak ang tumututol. Alam niya kung gaano siya kamahal ng lalaki. Kamuntik na nga masira ang buhay nito dahil sa kanya. At nababasa pa rin naman niya sa mga mata nito na may damdamin pa rin to sa kanya. Ilang beses na rin may nangyari sa kanila noon ni Hendrix. Hindi nga lang to ang nakauna sa kanya. Ngunit alam niya siyang unang karanasan nito. 4 na taon din naman ang kanilang relasyon at wala siyang naging problema rito. Kaya imposibleng basta na lamang itapon yun ng lalaki. Alam niyang may pagmamahal pa rin itong natitira para sa kanya. And she will take all the possible means to take him back at all cost. Kailangan lang niya makahanap ng tamang tiyempo para sa pagkakasakatuparan ng kanyang plano. Na makarating na siya sa kanilang mansyon sa Cavite, nadatnan niyang kanyang ina na nakaupo sa sala na parang may malalim tong iniisip. Mom, what's wrong? Tanong niya pagkatapos umupo siya sa tabi nito. Jewel anak, mas lalo nang lumalalang financial problems natin. Palubog ng ating negosyo. Malaki ng pagkakautang natin sa bangko at kung hindi natin ito mababayaran, ay mawawala tong lahat sa atin, pati na rin tong bahay natin. Emosyonal na wika ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya sa sinabi nito. Agad namang nanumbalik ang galit niya sa kanyang ama. Dahil kung hindi lang to nalulong sa sugal, ay hindi sila mamalasin ng ganito. Maliban sa bisyo nitong sugal, ay nabalitaan pa niyang nambababa ito, kaya mas lalo silang minalas. Akala niya noong magpakasal siya sa bilyonaryong may-ari ng modeling agency sa France, ay magiging maayos na kanyang buhay at lalago ang kanilang negosyo. Ngunit kabaliktaran ang nangyari.
At dahil sa hindi sila magkasundo, naghiwalay din sila nitong pagkaraan ng 1 taon. Wala naman silang naging anak ng kanyang ex-husband. At dahil 1 taon pa lang naman ang kanilang pagsasama, wala silang gaanong conjugal properties. Binigyan naman siya ng pera ng kanyang ex-husband, ngunit naubos na rin to dahil sa pagkakautang ng kanyang ama sa isang negosyante. Hindi rin sapat ng kinikita niya sa modeling career, kaya halos walang-wala na sila. Hindi naman niya maiwan-iwan ng kanyang lifestyle dahil ano naman ang sasabihin ng mga kaibigan niya. Hindi naman alam ng mga to na palubog ng kanilang negosyo. Sa harap ng mga kakilala at kaibigan niya, marami po rin siyang pera dahil lahat naman ng luho ay binibili niya. Kaya mas lalong lumaki ang kanilang utang sa bangko. Ang tanging naiisip na lamang niya sa makakasalba sa kanilang kalagayan ay si Henrik Saavedra dahil anak to ng isang bilyonaryo at kahit kailan, hindi mauubos ng kayamanan nito kahit na araw-araw pa siyang gagasta. Anak, ano na palang balita doon sa pakipagbalikan mo kay Hendrix? Biglang natanong ng kanyang ina. Hindi pa mami. Naghahanap ako ng paraan. Sagot niya. Pero kamo may asawa na yon, di wag mo nang guluhin. Maghanap ka na lang ng ibang mayaman. Diyan hindi mami. Mahal ko sa Hendrix. At alam kong mahal pa rin niya ako hanggang ngayon. At yung asawa niya, ginawa lang niyang panakipbutas. Kaya babawiin ko talaga ang dating akin. At isa pa mami, hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. At never pa akong natalo. Kaya alam ko magtatagumpay pa rin ako. Don't worry mami, hindi tayo maghihirap. Buong kumpiyansa ang wika ni Jewel. Pagkatapos sila mag-usap na dalawa, ay umakyat na si Jewel sa kwarto niya. Habang siya ay nakahiga sa higaan, ay patuloy na naglalayag ang kanyang isipan. Kailangan makagawa kagad siya ng plano para mapaghiwalay niya si Hendrix at ang asawa nito. Naisip niya na maliban kay Madam Romina, may isa pang tao makakatulong sa kanyang mga plano. At ito ay walang iba kundi si Eric Castillo. Kaya kailangan niya ito makausap ng mga sinsinan. Bigla niyang inabot ng kanyang cellphone at sinubukang tawagan ng lalaki. Buong pasasalamat niya dahil sa wakas ay pumayag na rin ito makipagkita sa kanya. Dahil pang night shift si Eric ngayon, kaya kahit na 8:00 na ng gabi, ay patuloy pa rin ang pagpunta niya sa mga pasyente para i-check ang kalagayan ng mga to. Na matapos na siya sa kanyang daily rounds, ay agad siyang pumasok sa kanyang opisina at pumikit saglit. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Fatima. Dumako ang kanyang paningin sa kalendaryo na nakalagay sa kanyang mesa. At na malaman niya kung anong petsa ngayon, ay agad siyang napabuntong hininga. Kung sila pa sana ngayon ni Fatima, ay malamang na nagsa-celebrate na sila ng kanilang mansari. Bigla siyang nakaramdam ng labis na panghihinayang. Namimiss niya to, at kung may babalik lang sana niyang panahon, natitiyak niya magiging masaya silang dalawa ngayon. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang malaman niyang si Jewel ang tumatawag sa kanya, ay agad naman niya tong sinagot. Hello? Hello Eric? Pwede ka ba makausap bukas ng umaga? May mahalaga lang akong pakay sa'yo. Sabi ng babaeng nasa kabilang linya. Naisip niyang pagbigyan ito kasi panay naman ang imbita nito sa kanya. Kahit naman papaano, ay may pinagsamahan din naman sila noong araw. Alam niyang napakalaki ng gusto nila sa kanya noong college days. Kaya nga nang minsan niya itong niyaya sa isang bar, ay pareho silang malasing at may nangyari sa kanila. Napag-alaman niyang siya ang unang buhay nito at nang malaman niyang may damdamin to sa kanya, ay kusa niya itong nilayuan. Dahil nung time na yon, ay nandigaw na nga siya kay Fatima. Ngunit wala siyang ideya kung anong sadya nito sa kanya gayong matagal na silang hindi nagkikita at nagkakausap. Bigla siyang napaisip lalo nang maalala niyang ex-girlfriend nito at ni Hendrik Saavedra na ngayon asawa na ng kanyang dating nobya. Nagkita sila ni Jewel sa isa sa mga mamahaling restaurant sa Maynila. Nauna tong dumating sa kanya at dahil umuwi pa siya sa kondo niya galing ng ospital, kaya medyo na-late siya ng dating. Hi Eric! Bulalas nito nang makarating na siya sa mesa. Kamusta ka na? It's been a long time. Wika ulit ng babae habang humalik sa kanyang pisngi. Yeah, I'm fine. Ikaw, kamusta ka na?
Tugon niya rito. Okay lang ako, Eric. Eto, dalaga na ulit. Sabay tawa pa nito. Medyo mahaba-haba din ang kanilang kwentuhan bago nasabi ni Jewel ang tagang sadya niya kay Eric. Ano nangyari pala sa relasyon niyo ni Fatima? At iba pang napangasawa niya? Tanong ng babae. Biglang nalungkot si Eric nang marinig ang pangalan ng kanyang dating nobya. Mas lalo rang siyang nakaramdam ng guilt at panghihinayang dahil siya naman talaga ang may kasalanan ng lahat. Eric, naintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Mahal mo pa si Fatima, di ba? Wika ni Jewel habang hinawakan nito ang kamay ng lalaki. Mahal ko rin naman si Hendrix. Ngayon ko lang na-realize ang malaking pagkakamali ko sa kanya. Kaya ako nakikipag-usap sa'yo para hingan ng tulong mo. Dagdag na sabi nito. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric dahil hindi niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Eric, dediretsuhin na kita ha? Alam kong mahal mo pa si Fatima. Ganon din ako kay Hendrix. So bakit hindi natin sila paghiwalayin dalawa? So you mean guguluhin natin ang pagsasama nila, Jewel? Wika ng lalaki kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Kasal na si Fatima kay Hendrix at sa tingin ko masaya na sa kanilang pagsasama. Kaya kahit masakit sa akin, pero kailangan ko nalang tanggapin na hindi na taga kami pwede. Mahinahong wika ni Eric. Kung matatanggap mo mawawala ng tuluyan sa'yo si Fatima, plus ako hindi. I won't accept the defeat. Kaya babawiin ko taga si Hendrix sa kanya. Paniniguradong wika ni Jewel. At dito na po nagtatapos ang ika-21 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.